Okay, Sunday, October 29, 2023. So, 11:37 ng Sunday, October 29. Pahinga ulit dito sa bukid. At ano na, hindi ko alam na anong klaseng baliw na mga gagong to dito. At mahirap kasi hindi ko alam saan kumukuha ng tigas na mukha yung mga siraulong to. Kasi yung malalang malala na sila. At siguro nga dahil mga nagpapatakbo nga kasi nga mga taga Channel 7, ABS-CBN pa ako naririnig, mga taga radyo. So kaya matitigas ang mukha nila kasi sino nga ba lang naman ako, di ba? Sino ba naman ako? Utang ina. Sino ba yung dugyot na yan? Di ba? Sino ba yung putang ng baliw na yun? Pulubing yun. Dugyot. Walang kwenta. Basura. Di ba? Utang na. Ito lang ang mga suit ko. Yan. Dyan lang tayo. So, matitigas sa mukha nila kasi may influence sila. At siguro yung sinasabi kong sampulan, dapat sinasampulan na yan. Kasi, mahirap pagkakalaban mo, baliw. Kasi, ano na yan, hindi mo na alam ang mga gagawin niya kasi may tagas na utak nila. Kayo magsasabi kung ako yung nagsasabi ng totoo, hindi. Kasi kayo na yung nakakarinig, makakabalita rito. So kahapon, gala tayo. Nga pala ang topic natin ngayon ay yung sa satellite tsaka sa pinuno, tungkol sa mga pinuno. Satellite tungkol sa pinuno. Tapos scared lang tayo ng mga kapraso, mga kwento. So kahapon wala tayong budget, wala tayong budget, wala tayong pera. So naggala ako, sabi ko sa tropa, hindi nga lang nasend ng maaga kasi sabi ko sa tropa, sabayan niyo ako. Yung akin. Tinatawag ko yung mga followers ng Troj, mga Drac of Jesus Christ. Kahit kapraso lang sila, alam ko meron naman sila nandun. Mayayabang tong putang inang to, papatayin daw. Dapat noon pa nila ginawa. Kundi mahanap lang sila ng diplomatikong paraan para madisgrasya nila ako. Kasi naghihintay lang sila ng sugod ko, kailan ako aatake sa kanila. Nakabantay sarado ako. So lahat set up, nakapalabas. Set up ako. So bawat galaw ko, alam nila ang ginagawa. So kahapon nagpunta ako dito sa bunga, ikot ako hanggang doon sa Bansa. So ayun, ingay nila doon sa kalsada. May mga tao doon na may mga naririnig ako na maayos, mga good feedback, meron din mga siraulo, halo-halo. Kasi gusto kong, sabi ko nga, kung meron akong kasabay, makikita nila kung
gaano tayo katibay sa 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 mga pinatunayan natin dito. So meron tayong, tapos pumunta ako doon sa simbahan, yung sinabi ko magpabautismo kayo doon sa Kingdom of Church, Kingdom of Ministry, Kingdom of Ministry of God, Kingdom of God, parang ganun. Parang may palabas kasi na babastusin ako, para akong sino-sino lang doon, na sinong para bang di nila ako kilala doon, tinatawa-tawanan pa ako. Alam ko yung mga palabas nilang ginagawan doon. Lahat ng nangyayari dito, mga palabas ng mga gagong yun. Kasi lahat naka tawag na naka-organisado sila. Mula sa Bagtas, mula dito sa Bunga, mula hanggang doon sa may Santa Mayor, naririnig ko sila. Kasi nakamonitor ako doon sa satellite na hawak nila. Yung satellite na to, ito yung parang x-ray yun. Pati loob ng katawan ko nakikita nila. Kaya lahat ng tiyempuhan, nagagawa nila. Dapat, ito yung sinabi ko na dapat malaman to ng publiko, ng bayan. Ilagay natin sa publiko para malaman natin kung legal, kung gagawing legal ng gobyerno yung mga ginagamit ng mga putang inan to. Kasi mas magandang gawin nilang legal para ayos, di ba? Para makita natin. So kung sino-sino na lang ang may hawak ng satellite na to. So ganito ang ginagawa nila. Kunyari, iihi ako. Pag nakikita nila akong nahihirapan na akong huminga, doon na sila aatake pag umiihi ako. Kasi hindi ako makaihi. Nahihirapan ako umihi. So kakalampagin nila ako doon, gugulatin nila ako doon, bababuyin nila ako. So ganun ang nagagawa ng satellite nila. Pagkatapos paglalabas na yung ihi mo, alam na alam din nila kung palabas na yung ihi mo, hindi. So yung matatanda natin na walang alam dito, yung mga matatanda, yung mga may edad na, so alam ba nila to, itong ginagamit ng mga siraulong to? Tatanga-tanga sila, wala silang alam sa mga bagay na to. Kasi dapat nilang malaman to. Unang-una, tatanungin natin ng mga matatanda kung kailangan bang illegal natin itong putang inan to. Kasi siguradong gulo ang gagawin ng mga putang inan to. Kunyari, meron akong ganyan din. Gagawa rin ako ng mga setup. Maghuhulihan kami ngayon. So siguradong gulo ang gagawin ng mga putang inan to kung yan ay gagawin legal dito. So kailangan itong malaman ng mga tao. Itong satellite na to, kasi hindi ito yung, kasi sabi nga perfect crime. Ano ba yung perfect crime? Kumbaga, pinatay ka ng walang bahid na ebidensya. Yun ang sinasabing perfect crime. Sasabihin natin, malinis ang pagkakagawa. Malinis ang... Kunyari ako, natsambahan nila ako doon, inatake ako sa puso. Natsambahan nila ako. Wala ngayong makikita yung tao paano namatay ako doon. Ngayon, kung mailalabas yung ebidensya ng satellite na yan, mailalabas lahat yan, kahit video ng mga yan nakasama ako. Meron silang pananagutan. Malaki ang sasagutin nila rito. Damay-damay na sila, wala akong pakialam.
Magsabit-sabit na silang lahat, magtulong-tulong sila, wala akong pakialam. Basta kunin nyo lahat yung mga ebidensyang pinakukuha ko. Kasi dito sumisistema mga demonyong to. Meron nga akong nakikita no na na meron akong nababalita, may powers daw yung mga iglesyang baliw na to. Meron daw silang powers. Yun pala, naalaman lamang ko tungkol lang satellite na tong powers nila. Akala ko may kapangyarihan, yun pala, ito pala yung mga technology na sinasabi. Sarap belto ka ng mga putang na kasi ang dami nilang laloko rito. Kunyari may power sila, alam nila yung iniisip mo. Nandun yun sa nasa page ko mga ebidensya tungkol. Nag-research ako, nakikita ko yung mga ebidensya tungkol sa mga signal na ginagamit. So, maraming naloloko ang mga putang inang to gamit ng satellite mo. So, lahat ng palabas, kunyari, may pupuntahan ka doon sa palengke. Alam kong binabasa mo sa cellphone mo, nakikita nila yon. Alam ko ang binabasa mo, alam ko ang nakikita mo. Ganon sila kabigat dito. So, kung makukuha nyo yung mga ebidensyang yon, kasi kunyari ipupuntahan ako, nag-text ang tropa, mamalengke ka nga muna. O, wala na. Nabasa kong namamalengke ka, may Gcash ako sa mga ganyan. Pupuntahan kita, pasa-setup kita doon sa palengke. O, anong setup ang gagawin ko sa'yo? Paano? Ano ba bibilin mo? Baboy o walang baboy? So, madali silang gumalaw. Kasi lahat ng impormasyon nakukuha nila. So, ito ang dapat nating makuha na kailangan nating ilabas. Tuwan-tuwa yung mga gago kasi wala pang ebidensyang lumalabas dito. Ngayon kung meron kayong mailalabas na ebidensyang to, baka siguro kailangan nilang maghanap ng tataguan nila. Kasi kahit saksakan, di ko urungan ng putang inang yan. Ebidensya lang. Kasi kahit hindi mo gustong gawin ang isang bagay, kailangan mong gawin para mailabas mo, mabitag mo silang lahat. So kahit ayaw kong patayin yun, kailangan mong patayin. Kasi bakit? Doon mo maipapalabas, doon mailalabas lahat para mabitag silang lahat dito. So ebidensya lang ang hinihintay ko. Pag lumabas ang mga ebidensyang yan, ayos na. Kasi kung mamatay man ako, mapatay ko sila. Sino ang kikilingan ng batas dito? Kahit mapatay ko pa sila, nakakanino ang batas dito kung tuturin natin ang batas? So yun lang ang hinihintay natin para magkaalaman kung legal ba talaga ang mga ginagawa ng mga demonyong to. Kasi mga kalabang ko rito malalaki. Alam ng GMA to. Mga dating daan, alam na alam yan. Kasi nung nandun ako sa tatay ko, doon ako nakatira 2012, 2011, 2012. Ginagawa na nila sa akin to noon pa. Tagal na. So hanggang sa nag-taping ako, pumasok ako sa mga racket, na-discover tayo doon dahil nga mainit na tayo noon. Mainit na tayo sa mga putang inan to. Nakatimbre na pala ako, wala akong kaalam-alam. Kaya yung tatay ko,
Sabi sa akin, hindi ka ba natatakot? Ano ba katatakutan ko? Wala naman akong kaaway. Yung pala nakatimbre na pala ako. So, itong mga to, itong mga temang to, kailangan nating ipagsabi. Kasi hindi natin alam kung malay mo, isang anak mo, o pamilya mo, sa buong pamilya mo, o tatay mo, lolo mo, nanay mo, bigla na lang namatay dyan, o bigla na lang na aksidente, bigla na lang may kung ano, yung pala isang palabas ang nangyayari. Napakabigat na dapat buhay pa sila, yung pala pinatay sa palabas ng mga putang inang to. So yun ang gagawin nyo. Itong sinasabi ko dito, may mga ebidensya to. Kasi yung mga kadebate kong mga iglot sa yung mga iglesyang yan sa debate, lagi nilang pinagmamalaki yan. Lagi nilang pinagyayabang yung mga inatake daw sa puso. Mga inatake daw sa puso na lumaban sa kanila. Pinagyayabang nila yan. Yung pala may mga ginagawa sila rito tungkol sa satellite na yan na ginagamit nila. Alam na alam ko laro nila, alam na alam ko ang galawan nila. Sa tinagal-tagal ba naman ng ilang taon, putang ina, hindi ko pa mapapag-aralan yung galaw nila. So, magkakuntsaba yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, napakabigat kasi ang kalaban natin, mga malalaki. Example na lang, yung mga iglesyang yan. So, gaano ka-impluensya yung mga iglesyang baliw na yan dito sa Cavite, sa iba't ibang lugar, sa Mindanao nga, putang inang yan, mayabang yan, putang inang yan eh. So, kasi yung mga tao doon, pina-abroad nila, pinalalabas nila, binibigyan nila ng kayamanan. So, meron na silang usapan doon. Ganyan-ganyan, pumasok sila dahil doon sa pera. So, siguro kahit maglagay ng pera dito ang putang inan to, baka isampal ko lang sa mukha niya, kahit bilyon-bilyon pa pera niya. Gusto mo, testingan tayo. Wala akong uro nun sa inyo. So, eto na impluensya nila, galamay nila. Galamay sa NBI, galamay sa pulis, galamay sa tawag nito, sa GMA, galamay sa ABS. So, paano na yan? Putang ina, ako lang mag-isa. Tapos, dudugyot-dugyot pa ako. Naku po, awit. Diba? Nakita nyo ba yung logika doon? Nakita nyo yung lohika? Kung sino yung mga kalabang ko? Ako lang mag-isa. So gaano kalalaki yan? Paano ako nagtagal dito sa laban na to? Papapatay daw ako, dapat noon pa nila ginawa yan. Wala na, disgrasya na sila. Diba? Kasi kung wala akong pinatunayan, baka siguro sabihin ng tao, oo nga, dugyot lang yan. Baka ganun nga sabihin ng tao sa akin. Kasi mga putang inan to dito. Uy, teka lang. Uy. Ginawa tayong bastusin ng mga gagong to dito. Kasi nga may ginagawa silang palabas rito. So, iniipit tayo, wala tayong perang mapagkunan, wala tayong pondo. Dahil nga lahat organisado na para ipitin ako. So,
Kaya ang ginawa ng mga to, kinuntsaba yung mga tao rito para bastusin ako. So meron naman tayong mga kasama, mga kakampi kahit paano. Hindi naman sila tatagal. Kung patibayan lang, ba, putang ina. Kung may pondo ako ngayon, baka sasabihin kong mataas na 1 taon sa kanila. Baka nagkawatak-watak na silang lahat. Nakita nyo ang ginawa ko. Nakita nyo yung ginawa ko rito sa Cavite. Nakita nyo yung mga pinatunayan ko. So putang ina, awit, putang ina. Tapos ang yabang ko pa raw. Putang ina, napakayabang ko raw. Mga gago. Kasi wala silang ipagmamalaki kaya napakayabang ko sa kanila. Totoo ba yun? Napakayabang ko nga eh. Kasi wala silang mga ipagmalaki. Ngayon, kung ordinaryo ang tao rito sa Cavite, sa bansang to, sa Pilipinas, meron ka bang may pagmamalaki rito? Meron ka bang, oh eto, kunyari si Manny Pacquiao, meron may pagmamalaki natin sa buong mundo. So ikaw na ordinaryong tao, wala ka man lang napatunayan kahit langgam na tinalo mo. So anong pagmamalaki mo? Pagyayabang mo, putang ina mo. Diba? So sabihin na natin basura ka lang dito sa bansa dahil wala kang pakinabang dito. Totoo ba yung sinabi ko? Kasi basura ka lang dito, wala ka namang pakinabang. Babastusin mo ko tapos ang pinatunayan ko dito sa bansang to, baka kulang pa yung pinatunayan ni Manny Pacquiao dito. Utang ina nyo. So ganoon ang ginagawa nila rito. So kung magkakapondo tayo na sana balang araw na sumamba tayo kahit papano. So makakuha tayo ng pondo, makaalis tayo ng maayos. So mabibigyan ko yung mga kasama ko sa tamang paraan na kung ano yung mga dapat nilang gawin. So eto nga, wala nga akong pondo. Anong ginagawa ko ngayon? Eh halos mabaliw-baliw na sila rito. Hindi ko alam kung anong klaseng mukha bang meron ng mga to, kasi panghampasan sa pader eh. Siguro kailangan nito yung matibay-tibay na panghampas. Siguro dapat dito yung isang malaki-laking gulo. Kasi hanggat hindi mo sinasampulan ng mga to, hindi yan madadala. Hanggat hindi mo pinapatay ang mga yan, hindi yan madadala. Hanggat walang namamatay rito, hindi yan madadala. Kasi alam ko mga laro nila. Gagawin lang nila yung mga pinatunayan ko na gagawin nilang kengkoy dito. So gamit ang mga satellite na to, ginagawa nilang kengkoy ang buhay ko dito. At naririnig ko, putang ina, pinagkakakitaan nga raw tayo. Lalo na rin dito sa mga video na ginagawa ko, may bumibili raw ng video ko. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Binibili raw to. Alamin nyo kung totoo o hindi. So puta na, gaano ba tayo kasikat? Sino ba pinakamasikat ngayon na artista? So gaano tayo kasikat dito? Ito yung sinabi ng ano ba yan? I will make you shine.
Nandun yun sa Matthew. I will make you shine. Tapos makikita nila ang liwanag mo. Paliliwanagin kita. So, di ko lang kung totoo yun. Kayo na lang magsabi kung totoo yun. So, doon sa pinagkakakitaan na video, ano ba yun? Na ano nila? Kasi putang ina, ang takin nyo. Ginawa tayong laruan dito, ginawa tayong gusgusin dito. Tapos yung mga pinaghirapan ko, pinagkakakitaan nila. Ginawa tayong payaso rito sa palabas nila para pagkakakitaan nila ako dito. So napakahalaga na makuha nyo yung ebidensya ng satellite na yun kasi pag nailabas yun, sisiguraduhin ko sa kanilang pwede nang lumaban. Kasi voice record lang yung mga nahahawakan natin. Siyempre, binabaligtad nila. Puta na, yun lang pala eh. Mga voice record lang ang nahahawakan natin na ebidensya. So, kailangan mailabas yung satellite na yun. Na ginagamit nilang pantsyempo, panggawa nila ng palabas, lahat ng uri. Pantira sa akin, ito nahirapan ako umihi dahil nga sa ginagamit nila to. At may naririnig pa ako, kinukuryente pa raw. Totoo yun kasi may nababasa ako sa mga TI, target individual, na may ginagamit silang panguryente na hindi mo alam. Tinututok yun sa katawan mo. Pagkatutok nun sa katawan mo, ewan ko kung ano yung kinukuryente doon. Parang sa akin, naiihi ako lagi. So parang ganun ang sistema. So parang Bluetooth yun na wireless. Naka-wireless, pwede kang mag-charge ng cellphone mo, wireless Bluetooth. Kahit walang cord, nakakapag-charge ka. So ginagamitan nila ako ng mga pakuryente to. Ewan ko ano yun. Mga NBI lang ang may alam nito, yung mga taga NBI. Kasi alam nila yan. So yun nga sa satellite na topic natin, napakarami. Hindi ko na halos mabilang kung ilang taktika ang ginagawa nila gamit yung satellite na. Sobrang dami nun. So pagtulog, pag-ihi, pagtae, pagkain. So minomonitor nila yung katawan mo. Tinitignan nila yung lahat ng parte ng katawan mo. Nakikita nila lahat sa'yo. Parang x-ray yun na nakikita lahat ng loob ng katawan mo. Kasi may narinig ko na yun. At naririnig ko naman sila. So kailangan yung hanapin yun. Makakuha tayo ng mga ebidensyang yun. Siguro naman napakarami na nun. Kasi bulgara na to. So kung gusto nyo silang mapatumba, may isa tayong paraan para patumbayin silang lahat. Pagkatapos nitong sa Diyos, gawin nating mabilis. Kunin nyo yung mga ebidensya, gawin nyo mabilis. Kunin nyo yung mga ebidensyang yon. Siguro napakagandang laban na to kasi alam nyo kung bakit. Ito na yung tiyempo. Ito na yung panahon. Napakatagal na dapat. Noon pa dapat. Kasi marami nang may alam dito. Pagka marami ka nang alam, babariling ka na. Diba ganun yun? Pagka sa TV, sa mga pelikula, sasabihin sa'yo, marami ka nang alam, bata. Babariling ka na, pang. So, marami na silang alam dito tungkol dyan sa satellite na yun. So, makakuha kayo ng ebidensyang yon. Napakaganda.
mga taga dating daan, alam na alam niyo. So lahat ng pinuntahan ko ditong bahay, lahat ng tinirahan kong bahay dito kala Kuya Danny, dun sa MM, sa Pinagtipunan, sa Tapia, saan pa ba ako tumira, hindi ko na matandaan eh, Santol, alam nilang lahat yan. So hindi lang kapitbahay ko ang may nalalaman, kundi broadcast to sa buong Cavite, buong bansa, kahit sa ibang bansa, kasi through internet kaya mo na magpasa ng mga data. So broadcast to na whole world, kaya nila akong makita ron. So kahit sino ang gagamit nito, pag ginamit to sa'yo, yun, pwede na. So ilalabas natin yon. Madidisgrasya ngayon mga taga NBI pag nailabas yun. Ano kaya sasabihin nila pag nailabas yun? Putang na, baka magkabalimbingan sila kasi magkakaipitan silang lahat doon. Tingnan natin yung tigas nila pag lumabas yun. Mayabang sila eh. So tingnan natin yung yabang nila. Kolektahin yung lahat ng mga ebidensya sinasabi ko, para makita natin kung meron ba talaga silang ipagyayabang. So nakita nyo kung gaano kalalaki ang kalaban natin dito, kung gaano kabigat ang mga kalaban natin dito. So ako lang mag-isa, tayo lang mag-isa. Nakita nyo kung paano tayo nagpapagalaw ng mga tao. Nakita nyo, yun ang sinasabing kahalalan, authorization, pagka sinabi kang tao ka ng Diyos. So hindi naman siguro lahat naniniwala sa demonyo, kasi kung lahat siguro maniniwala sa demonyo, nakakatakot na yung lugar na to. Kasi ang mangyayari nun, walang justice na mangyayari doon. Kasi lahat kriminal. Magiging mangyayari noon, lahat magiging kriminal. So kung demonyo, maniniwala tayo sa demonyo, magiging kriminal lahat. So ano ang pinatutupad ng Diyos sa atin? Kapayapaan, peace. Bakit? It's about love. Love. Diba? Totoo ba yung sinabi ko? So pagka may pag-ibig, walang gulo, diba? So yun ang sinasabi na ibig sabihin na peace. Kaya nga sinabi, eto na ang prinsipe ng kapayapaan. So saan ba tayo? Saan ba tayo lulugar? Dito sa madadaya, dito sa mga kriminal na mga madadayang to, o doon tayo sa mapayapa lang tayo? Kasi dito hindi magpapatalo tong demonyong to hanggat hindi mo pinapatay. Hanggat hindi mo sila nililibing, hindi titigil ang mga yan. Kasi ang gusto ng mga yan ay gulo. Totoo ba yung sinasabi ko? Sa katulad nito, kailangan nilang hawakan ng tao. Kahit nga ang gobyerno, sa example sa Korea, maraming batas ang pinatutupad ng gobyerno sa kanila. Na panood ko kahapon. Kunyari, bawal kang gumamit ng cellphone, etc. chu. So ganun. So ganun din dito. May mga patakaran tayo, batas. Bakit? Gusto tayong hawakan nila. So gusto nila tayong hawakan para pasundin dun sa gusto nilang mangyari. So nandito na yung nagkakadayaan. Totoo ba yun sinasabi ko? Totoo hindi? Eto nga. Example, GMA. Nagkatokhangan. Ayun, nagbalita, tapos yun, naging
naburado na. So kalimitan sa mga media, takip, tawag nito mga cover up, tapos takip-takip, pwedeng bulgar. Hindi natin alam kung anong binabalita nila, kung ano yung totoo. Kasi may tulad nitong ginagawa nila sa akin dito, akala ng mga tao isaltong palabas lang na nakikita nila sa naka-broadcast. Meron bang palabas dito na pinapatay yung isang tao? Manood tayo ng pelikula, ito ba yung Big Brother? So kung sa Big Brother, example, gawin nating chainsaw, daso. Diba, napakagandang ano, napakagandang pelikula nun. So sa Big Brother, sabihin na natin totoong buhay yun. So sa loob kayo ng bahay, magpatayan kayo doon. So parang ganito ang nangyayari dito. Kung paano ginawang palabas ng putang inang to, itong demonyong to, ang palabas dito. So yun lang hinihingi ko, labas natin yung ebidensya para mag-aalam. Kasi pag lumabas yan, napakaganda ng laban to. Sabi ko nga, ito na yung tiyempo. Tiyempo para patayin sila. Kasi pag napatay mo na sila, pinatay ko sila, wala silang maisusumbat sa'yo. Bakit? Anong isusumbat mo? Anong isusumbat mo sa akin? Anong ikakaso mo sa akin? Tingin mo. At tanungin natin yung mga taga-NBI kung may ikakaso sila pag nailabas to. Baril na lang iniintay ko para magkaalaman tayo. So kung meron tayong gamit, karoon tayo ng gamit dito, napakaganda na. Kasi umpisahan ko na to. Putang ina, alam kasi nila, panghiwa lang ng kamatis ang dala ko eh. So putang na, pag pinagtulong-tulungan ako niyan, awit. Hindi naman tayo si Panday na lumalaki itong may powers, di ba? Maganda sana kung si Panday tayo, putang na, isang slash ko lang yan, di ba? So ganun lang. Kahit pa paano, dapat sana may panlaban tayo. Kumbaga, meron tayong pandepensa. Meron akong dapat na pandepensa para sa sarili ko dito. Kasi alam nyo yung ginagawa nila dito. Kahit kayo, alam nyo naman yun. Kung anong ginagawa nila rito. Napakatagal na. Ilang taon na. So, baka nga sa pagkakaalam ko na, ibenta na ako rito eh. Kasi hindi naman makakagalaw yung mga putang inang yan kung walang basbas. Wala silang basbas dito. Kung walang taga-gobyerno, walang taga-itaas na nagbabasbas dito sa mga putang inang yan. So may mga backup ang mga gagong to. Naka-backup sila. So napakabigat ng natin dito, ng kalagayan natin dito. Kasi tayo lang ang pinapatay dito gamit yung satellite na yan. So kaya nga tulad ng sinabi ko na doon sa Facebook dati, yung mga namatay na inatake sa puso, paimbestigahan natin para naman malaman natin kung ano yung totoo, kung ano yung tunay na nangyari, bakit namatay yung isang tao. Yung mga na-aksidente, paimbestigahan natin. Yung mga, kasi alam nyo, sa dami kong dinanas dito, sa dami kong naranasan dito, inaabangan ko mga galawan nila rin. Naghihintay lang silang madisgrasya nila. Kasi ang gusto nilang mangyari, perfect crime. Isang malinis na trabaho na walang makikita bahid na ebidensya. Kasi ang pinaka-ebidensya lang na pwedeng tumalo rito, yung satellite na yan, yung ginagamit ng mga gagong yan.
So ito ang panahon para pumatay. Sabi nga ng Diyos huwag mong katakutan yung pumapatay at pagkatapos nun ay wala na. Matakot ka doon sa pagkatapos pumatay na kaya kang ibulid sa impyerno. Kaya kang ilagay sa impyerno. So, pagkatapos natin patayin yan, kaya natin ilagay sa impyerno. Ngayon, ano ang katotohanan sa sinasabi ko rito? Ano ba ang mga tatanungin ko kayo? Sa buong mundo, sa buong bansa, gaano kalaking patotoo ang pinatotohanan ko sa inyo? So, tinatanong ko nga kagabi, so topic ko to kagabi, meron ba akong espiritu ng Diyos? Tanungin ko kayo. Meron ba akong Spirit of God? Meow. Kasi para makasigurado ako kung talagang totoo. Meron ba akong espiritu ng Diyos? Para malaman ko na totoo nga, no? Meron akong powers. So, totoo ba yung sinasabi ko? Meron ba akong espiritong gano'n? So, kung dito kayo natuto, sa akin kayo natuto ng lahat. Sa akin kayo natuto ng katotohanan. Anong kahalagan, anong mahahawakan yung salita na pwede nyong panghawakan sa akin? Anong salita, anong pangako, anong aral, anong pangako, anong salita ang pwede kong sabihin dito na mapapanghawakan nyo sa akin? Kumbaga security, insurance mo na panghahawakan mo sa mga sinasabi ko sa iyo. Kasi bawat galaw nyo sa lahat ng followers ng Troj, makikita ko ang lahat ng gawa nyo. Sa lahat ng mga nakikilala ko, makikita ko ang gawa nyo. Ngayon, kung di tayo magtagumpay dito sa Cavite, lilipat ako sa ibang lugar. Doon magtatagumpay ako. Di ba? Malalaman ko agad. Kasi kung di ka magtagumpay dito, ibig sabihin na wala tayong kasama rito. Wala akong kasama rito. Di ba? Kasi para dito, makipagpatayan ka dito. Putang ina, hindi ko binibigay yung pangalan ko. Awit. So, anong klaseng kayamanan kaya to? Hindi ko binibenta yung karangalan na meron ako. Hindi ko pinamimigay ang pinaghirapan ko kahit kanino. Wala akong binibigyan. So, gaano kalaki? Anong klaseng kayamanan kaya? Ang meron si Jan Jan. Ano kaya ang klaseng kayamanan ng putang na dudugyot-dugyot naman? Ano kaya ang kayamanan na meron ako? Kahit ako putang na nagtataka saan kaya yun? So nakikita nyo anong klaseng kapangyarihan at impluensya ang kaya kong gawin. Kaya nga gusto nila akong hawakan. Hindi pwede yun kasi oras na mahawakan tayo ng demonyo, malamang pasunurin tayo ng demonyo sa gusto nila. Walang katotohanan dun. At hindi rin ako papayag ng ganun. Para kung binenta yung sarili ko kay Satanas pag nangyari yun. Totoo ba yung sinabi ko? So may spirit ba ako? May powers ba ako? Kaya ba kitang magicin? Mamagicin kita? Gawin kitang palaka? May powers kaya ako? Sa tingin mo? Ano ang kaya kong gawin? Sa tingin mo? So, ganun lang. So, dito sa Cavite, pag hindi nagtagumpay, lipat tayo. Pag nagkapera tayo, alis tayo. Doon naman tayo sa kabilang lugar. Pag hindi nagtagumpay, iwas naman tayo.
Kasi paano ka magtatagumpay doon? Eh wawala naman tao doon. Yung mga kasama mo, duwag. Duwag sa karangalan at kayamanan na meron tayo. Kasi nga, ang gusto lang niyang makita, show the money. So tayo dito, ay hindi, utang ina. Pang ano to, kumbaga sa SS, buwan-buwan meron kang meron kang pensyonado ka na. Forever to hanggat buhay ka. Di ba? Totoo ba yung sinabi ko? Mawawala ba tong sinabi ko? Mawawala ba tong mga pinatunayan natin? Mawawala ba yung pangalan ko sa kasaysayan ng buong mundo? Sa tingin nyo, baka mawala. O nga no, baka mawala, putang ina. Wait. Sa mata mawawala kaya? Mabubura kaya ng mga demonyo to ang pangalan ko? So pagka sinabi kong patayin nyo, patayin nyo. Pag nahuli nyo, patayin nyo. Ganun lang naman eh. Kasi gagawin kung sa tungkod ni Moises, patutupad natin ang mga batas. Iba ang kautusan sa batas. May batas tayong sinusunod. Ito ang mga tungkod ni Moises. Ang batas ni Moises. Pag naitayo yun, awit na. Kasi pag naitayo yun, wala nang iglot. Wala nang iglesia dyan. Wala nang demonyo na naniniwala dun sa pinaniniwalaan. Malinis ng lahat. Kasi pag naitayo yun, ewan ko lang kung saan sila magtatago. Magtago na sila sa puwet ng baka, gawin nilang lahat. Tago sila sa saya ng nanay nila, gawin nila. Tignan natin. Patayin nyo. Ano ba ang pinatunayan? Naniniwala ka ba na meron tayong espiritu ng Diyos? Meron tayong kapangyarihang gawin ng lahat. Naniniwala ka ba doon? So kung naniniwala ka, gawin yung mabilis ang bagay na to. Kasi darating ang araw na baka hindi mapunta sa inyo ang dapat natamuhin ng bansa. Makukuha to ng ibang bansa dahil dadayain kayo ng demonyo dito. Pag nakuha to ng ibang bansa, sila maghahari sa buong mundo. Tandaan yung sinabi. Wala kayong magagawa. At may mga kasunduan ako. Remember, may kasunduan tayo. Hindi mawawala yon at hindi magbabago yon forever. Yun ang may forever. Kasi sabi ko nga dun sa video na binidyo ko dati, alangan magsalita tayo dito na wala man lang tayong kapangyarihan na nagsasabi. Alangan magbitaw ako ng salita rito na drawing lang ang sinasabi ko. Totoo ba yung sinabi ko noon? Kasi tawa sila ng tawa doon, putang ina. Ano kaya sinasabi nito? So may kapangyarihan ba yung sinasabi? Meron bang kapangyarihan yung kasunduan na sinabi ko? Yun ang kasunduan ko. Walang magbabago doon kahit magpatayan tayo. So, yun na lang ang kulang, mga tropa. Pag nailabas nyo ang mga ebidensyang yun, pwede na nating umpisahan. Kasi nga hindi uubra. Kahit mga taga-gobyerno dito hindi uubra. Kaya ba nilang hawakan lahat ng tao? Baka nga magka-civil war pa pag sila'y nagmatigas.
Totoo yung sinasabi ko. Ano ba nangyayari sa iba't ibang bansa ngayon? Nagkakagera dahil sa paniniwala sa Diyos. Nagkakagera dahil sa mga civil war dahil meron silang pinaglalaban. So, tayo dito, utang na. Iniisip ko nga, sino pa bang malakas-lakas na pwedeng tumapat kasi napakahina naman ng mga taga-GMA. Tsaka ng mga iglesyang baliw na yan. So, mga dating daan, sama nyo na. Dahil isa rin sila na nandyan. So, itapat nyo ng lahat para mas maganda. Kasi sa akin, sabi nga ng Diyos, ang nag-iingat ng kanyang buhay wala sa kanya ang buhay. So, putay na, pustahan na to. Gaano ba kalaki yung pinatunayan natin sa buong mundo? Gaano kalaki ang pinatunayan natin? Hindi ako papayag na ganun-ganun lang yun. Siyempre, dapat may magbabayad ng buhay dito sa mga ginawa nila rito. Hindi pwedeng ganun. Kukulangin ng 10 buhay nila rito. So, magbibilang tayo. Ilang patay ang papatayin. Ilang bangkay ang pakakalatin natin. Putang ina. Magbibilang na lang sila. So, sunod na topic natin is tungkol sa pinuno. Sa mga pinuno kasi ito yung time ng botohan. So, mapag-share naman tayo sa mga pinuno sa Cavite, sa mga kapitan, sa mga konsehal, sa mga tropa natin dyan. Merong tawag nito. Sabihin na natin may puso sa Cavite. May puso dito sa lugar dito. May puso sa bansa. Doon natin makikita. Kakat muna tayo. Dapat may director dito, cameraman, para may tagahawak ako. Tangina talaga. So sariling kayod to, sariling production to, awit. So yun ang itatopic natin susunod. May halong joke tayo, pero wag nyong gawing biro yung sinabi ko. Lahat yun sinasabi ko sa inyo. Pinapauna ko na sa inyo. Gawin yung lahat. Okay. At next video natin, pinuno naman. So part 1, part 2. Puta, naka 1 oras pala tayo. 53 minutes. Nakatagal-tagal din. Putang na, pa-bokter natin. Nakatagal din tayo. Okay, go.